Friends, tingin ka naman kay Jesus, na ipako na, bayad na. Huli na ang lahat. Yun yung sinasabi niya, it is finished. Alam niyo yung word na it is finished? Sa Greek noon, tetelestai. Yung word na yun, ginagamit yun, kapag yung nakakulong, tapos na yung kanyang sentence, tapos yung papel niya, tatatakan ng tetelestai. Paid in full. Laya na siya. Yun ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kaya, paano yun? Kung hindi na akong tawad ngayon, bukas naman nagkamali ako. Paano? Ilan na ulit ang sins? Past sins! Gano ba? Ano sabi? All. Kasama yung past? Kasama yung present? Kasama yung hindi pa nagagawa? Di ba dito kasala? Hindi. Kaya mga dinibin yung check, sinurrender mo kasi ayaw mo magpatuloy. Pero sabi ng Diyos, kasi very perfect people, I'm reminding you, kung nadapa ka, bumaka ka na ulit, you have no, parang you don't have any reason to continue on lying down. Parang ganyan. Imagine na walang kapatawaran yung kasalanan mo. Imagine wala kang pag-asa. Itong si, let's say, si Mark, natulog, habang nagsasalta. Ngayon, bumagsak ang ulo niya sa kanyang katabi. Nagalit, sinapak. Pagsapak, nakita ko, alam mo bang walang kapatawaran yan? Alam mo bang kamakayan ang kabayaran yan? Alam mo bang ikay ma-execute dahil sa bago nating presidente, kamakayan? At binibigyan niya karapatan ng katabi mo, patayin ka. Hindi ko inaatake yung presidente natin. Wala ka naman sa support. Pero ito, pag-isipan niyo mabuti. Kung ikaw, ano pangalapin mo? Si Ren. Kung ikaw si Ren, na wala nang kapatawaran, ano gagawin mo? Yun lang! Sinampak ko lang! Patay na ako! Ano gagawin mo? Wala ka nang pag-asang magsimula ulit. Nagpapatayin ko na kayo lahat. Kinahin ko lang kung bakit ito. Papatayin ko na ito. Idadamay ko na kayo lahat. That is exactly why some people do not want to start all over again. Kasi sa isip niya, wala naman akong kapatawaran eh. But God is telling you, pinagtatawad na kita. Kasi sabi niya, sin no more, Lord, mahina ako eh. Paano nagkasala ako ulit? Bayan na. Just rise up. Kaya the righteous man falls 7 times and he rises up 7 times. Okay po? Pero ang tao nakatingin sa sarili niyang kakayanan, he will not rise up. He will always feel frustrated and say, I'm a failure, I was not able to please God. Because I'm telling you this, you can never ever please God by your own strength. Jesus alone can do that. That's why you have to surrender your guilt to Him. Okay? Lord, nagkasala ako, nag-premarital sex ako, I submit that to you now. And help me to start all over again and be pure before you. Okay po ba? Hindi yung parang, Lord, pinatawag na ako! Sasagayin ka na! Hindi mo naintindihan ang surrender. Hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan ang kapatawaran. Kasi, you are playing games with Him. Kaya ang sabi ng Diyos, kaya completely annulled na yan. Bayad na yan. At ito kaya, kung ikaw yung may utang na loob, obviously, hindi mo na yan para paglalaro pa. Sayang yung chance. Okay pa? Okay ba yan? So if you are bothered with anything, ayun pa lang, surrender that to Jesus. Okay? Allow Jesus to take control of you. Now, number 2, surrender your grief to God. Surrender your grief to God. Napapansin niyo, ito po, hindi lahat ng pain natin is we bring upon ourselves. Sometimes we are affected by what's happening around us, by the circumstances around us, like seeing a person, for example, being victimized, kasi nasasaktan tayo, tama ba? Or maybe having a loved one who just died very recently, parang ang sakit-sakit no. Kanyari lang, kanina, pinag-pray ko yung sister-in-law ko, kasi meron siyang bukol sa dibdib. So, paalis na siya, papunta sa abroad. And sabi nung cyst lang naman, pero lumaki. Sabi sa kanya, alam mo, pag lumalaki ang isang cyst, medyo magpa-check up ka ulit kasi hindi mabuti yan. So, anong worst, wala lang, cancer lang naman yan. Pero, kahit nagbibiro ako, hindi nakakatuwa yan sa marami. Umiyak ang asawa ko, dahil kapatid niya yun, umiyak yung nanay, sabi ko, hindi nyo kailangan umiyak. Sabi ko, pero, hindi nyo kailangan umiyak para sa kanya. Umiyak kayo sa Diyos dahil alam natin, Diyos ang makatutulong sa kanya. Tama ba? Sabi sa kanya, huwag ka mo, let's pray. So, nag-pray kami. Sabi ko, Panginoon Diyos, ang buhay namin, hawak ninyo. Kung hawak ninyo, wala ka nang dapat alalahanin. Kung alam namin, kung ganito lang panahon namin, pero tulungan nyo. Sister,
Espiritu ko na mabuhay niya to the max. Ano ba yung sabihin? Kasi maraming tao agad, ay, patay, yung dadang po nga. Ano ka ba? Lahat ng tao namamatay. Hindi naman katabi mo. Hindi yan. Walang forever sa mundo. Tignan natin, kahit mag-iyo na sa lamig ka, walang forever. Mamamatay ang tao. Kaya nga may grief because this world is a painful world. Now listen to this. Sabi ka lang, some days we're going to be lonely, some days our heart will be broken, some days we're going to feel in despair, some days we're going to feel all alone, some days we'll experience sorrow. Whether you like it or not, we will experience loss, we will experience grief. Okay? Kahapon lang, nung turo ako sa isang company, sabi nung sa babae, Pastor, break na kami ng boyfriend ko. Iyak siya, ang gagawin ko. Bakit? Bakit pinag-break? Hindi ko na siya gusto eh. Okay. Pero gusto sana hindi kami mag-break. Bakit? Parang mo na siya manligaw. Ano mo kasi yung gusto ko? Nag-break ka na, sabi niyo, gusto ko, nalulungkot ka rin. So sabi ko, alam nyo, ganyan ang emotion. Yung emotion, kahit minsan alam mo, ayaw mo, pero mamimiss mo dahil nakasanayan mo na. Okay? Kaya gamitin mo utak, huwag emotion. Sabi niya, relax ka lang. Pag nandi ka ulit yan, ibig sabihin, mapalad ka dahil hindi ka agad iniisip na makasama ka niya for the rest of his life. Kasi kung talagang yun, magigintay yan. Tama ba? Hello? Nag-test din yan. Kaya sabi niya, ito paano kung hindi na siya bumalik sa akin? Parang ako, selfish ka talaga. Iniisip mo lang, masecure mo na mayroon ka mapapakasawa. Telling you this, it will be more painful if you go on. Kaya you better understand who you are first. Ano ka ba talaga? Yeah. Balik kayo dito. In other words, lahat ng tao, masasaktan. Whether you do the right thing, you will also be hurt. You do the wrong thing, you will also be hurt. Kaya, yung grief na ito, normal ito. Kaya, pinili si David. Si David na to, a man after God's own heart. Sabi niya, Lord, have mercy, because I need misery. My eyes are weak from so much crying, and my whole being is tired from grief. Diba? Na-experience yun ba yung iyak? Diba kayo iyak yung lahat nangyayari yan, tama ba? Tama ba? Sino dito dito nakarami sa iyak? No, doon sa isip ko, pag matay sa atin ko, hindi ako pwede iyak. Pero alam niyo, hindi ko maintindihan. Iyak ako ng iyak. Nagtatapag-tapakan ako. Iyak. Tutulo na lang bigla. Tapos sasabas ako nun kasi nasa probinsya ang tatay ko, sabi, patay, hindi ko na-expect na mamatay. Kaya lakas na kasi. Bigla nung binalita, patay na tatay mo. Iba-iba pang tao, mayroong ibang mga tao na babasan tayo, sabi, uy, congratulations! Bakit? Patay na tatay mo. Bakit? Bakit kino-congratulate patay na tatay? Ano ba yun? Pero alam nyo, hindi ko maintindihan. Kahit pinipigilan ko, napakalalaki ako na, kasi mga lalaki, trying hard na hindi iiyak eh. Kaya mapapansin pag namamatay yan, nakasanggas siya. Tapos sisingot-singot siya. Kasi yung luha niya, pinababalik ako. Ayaw niya, iiyak sila. Pero na lalaki kaya madali sila mamatay. Kasi pinatago yung emotion nila eh. Di ba? Ang babae, pag iyak talaga. Di ba? Kahit wala kang kinaiyak. Babae yan. They express their feelings. Pero alam niyo, nung yung nangyari yun, sabi ko, kala ko, kaya ko. Iyak ako, iyak. And buti na lang, itong si David na to, who cried out in God, also gave us a very good example how he handled grief. How he surrendered his grief to God. Look at this. In 2 Samuel, something happened to David. David made a mistake. And God dealt with that mistake at nagka-baby siya kay Bathsheba. Alam mo yung kwento? Si David, dapat nasa gera, nandun naman sa bahay niya, at nandun naman si Bathsheba, dahil si Bathsheba, ay maligo, Bathsheba. So, natanaw siya. Diba? Natanaw siya. Nung natanaw siya, binigyan niya pa ulit sa ang ganda. But in other words, pinakailaman niya itong babae. And this woman got pregnant, si Bathsheba got pregnant, while married to Uriah. So, ginawa ni David, to cover up his sin, ang ginawa niya, pinapatay niya si Uriah, pero hindi halatang diretsong patayan, iniwan sa gera. Okay, gano'n na nangyari. So, pinakasalan niya si Bathsheba until the Lord told him, what you did is a big sin. So, he repented. Pinatawad na siya. Pinatawad na siya ng Diyos. Ang problema, sabi ng Lord, kukunin ko yung baby.
patay. Kung ikaw yun, iyak ng iyak si David kasi siyempre, baby pa rin niya, anak niya pa rin yan eh. So, anong gagawin mo? Ito ang tinuro ni David sa atin. Look at this. Una, accept what you cannot control. When you have to surrender your grief to God, accept what you cannot control. There are things in life that you cannot control. Namatay, hindi mo makokontrol yan. Kaya nung namatay yung bata, kasi si David, when the baby was still sick and dying, he fasted and talagang wept before God. But when he died, look at what he said. David got up from the ground, he said, while the child was still alive, I fasted and wept. But now that he is dead, why should I fast? Kasi tama na sila eh. Bakit niya yung patay na? Why should I fast? Sabi niya, can I bring him back to life? Hindi mo na may babalik yun. Kaya minsan may mga ganun tao, di ba? Habang buhay, siyempre, tuwan-tuwa ko sa'yo, hindi mo siya mamatay, hindi siya mamatay. Pero mamatay, no! Kakayak-iyak, di ba? Doon mo kami iniwan! Kaya marami sa bibigan, yan ang kapanood yan. Doon mo kami iniwan? Kasi siyempre minsan, pastor ako, tinatawag ako para makakala sa mga patay na ganyan. Iiyak ko na sabi, ba't ako kami iniwan? Gusto ko itulak eh. Bakit ka sumama? Wala na yun, pinag-change na yun. What happened? Can you bring him back to life? Hindi na eh. So, tanggapin mo na yun. Tanggapin mo na yun. So, ang gawin dapat, release now your grief through worship. Tignan mo si David. Yeah, don't exaggerate the problem. Don't exaggerate the situation. But dedicate it by giving it to God. Look at what happened. So, David arose from the ground, washed, anointed himself, and changed his clothes, and he came into the house of the Lord and worshipped. Yan ang gawin mo. Sumunta ka sa Diyos. When I learned about my father that he died, dinala ko na yung mga kapalihan ko. Punta na kayo sa probinsya, uwi na kayo. Masabi sa kanya, I will stay behind. So I stayed in our house alone. And I spent time just singing and worshiping to the Lord. Kasi talaga sobrang in pain ako nag-worship ako sa Lord. Sabi ko, hindi po na ako nabigyan ng pagkakataong bumawi sa kanya. I didn't have the chance para makabawi, makapakita ko sa kanya tayo mananato kayo. Kasi when I was younger, and nung time na yun, hindi pa ako nakakilala sa Diyos, galit-galit ko sa tatay ko. Kasi feeling ko, tatay ko, anak ng anak, hindi naman niya kayang buhayin. So, it became so difficult for us to survive and to even finish living. Pero ang bait ng Diyos. So, nabigyan ako ng chance. Pero hindi ako nabigyan ng chance enough to tell him, I really love you. Ganun. So, iyak ako iyak sa Diyos. So, I worship. Alam mo ang bait ng Diyos. There was a song na hindi naman ako familiar, because it came into my mind, na ito kinakanta ko, it ministered to me. Narinig niyo yung dakilang katapatan? Ganda niya? Narinig niyo yan? Hindi ba? Sayang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Hindi siya makakonti kasi sa oras. Ito yung amazing. Sabi yan, pagdating sa koro, dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y pagunawan, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. So pagkasabi nun, iyak ako sa Lord, thank you, tapat ka sa amin, at alam ko, this is a perfect time for my dad to rest in your presence, and for thee to rest in your bosom. Sabi ko, Lord, sa ina ako kakando. Kasi nung inasahan ko yung tatay ko, ako, bigyan ko sa sakyan, o ano, pinalimutan ko na sa akin, Lord, ikaw ang tatay ko. Okay po? Magkakandi na tayo. You worship. Dali mo sa Diyos. Minsan pa, may nangyari pa sa akin. Before the board exam, yung girlfriend ko nag-break up. Ang sakit nun. Hindi ako makatulong. So I worship until when I saw the woman, the whole day I worship ako. Pagkakita ko sa babae, I remember the girl, but I don't remember the feelings. Kaya, the third thing that David did, you change your focus from loss to what you still have. Ano yun? David comforted his wife Bathsheba, and he went to her, and David heard, she gave birth to a son, and they named him Solomon. Okay, wala na yung baby. So Bathsheba, ikaw na lang aking askasulit.
Sige na, gawa tayo yan. So, he dealt with his grief by surrendering it to God. Paano? By accepting what you cannot change, by worshiping the Lord, by releasing your grief to God through worship, and of course, by focusing on what you still have. Okay? Kaya sabi niya, to all who mourn, He will give beauty for ashes, joy instead of mourning, praise instead of heaviness. And finally, surrender to God, or surrender your grudges to God. What do you mean grudges? Grudges come from what other people do to us. We feel guilty for what we have done to others, and we feel grudge for what they have done against us. Tama ba? Kaya nangyayari yun. Ngayon, ito ang problema. Every time we're hurt, we feel that life is so unfair and we want to get even, or even more. Tama? Kaya nalala ko yung utos ng Diyos eh. An eye for an eye, tooth for a tooth. Hindi yung para magkabirahan na kayo. Ang punto ng Diyos, kaya niya ginawa yun. Kasi, the tendency of the people is this. Pag tinanggalan ka ng mata, gusto matanggalan yung buong ulo. Tama ba? So, huwag kayong gano'n, huwag kayong sosobra. Kasi gano'n na nangyayari sa tao eh. Tama? Pag inapakan ka sa tao, gusto mo, apakan yung buong pagkatao niya eh. Ganun ang ating tendency. Not to get even, but to get much from that person. Kaya, ganun ang utos ng Diyos. Kaya lang, sabi ng Diyos, ito tatandaan niyo. Having that feeling of bitterness is a choice. Pili mo yan. And you have to surrender that to God by saying, God, hindi ko na kailangan ganyan ang tao. Kaya na kong bahala sa kanya. Kasi utos mo sa akin to love that person. Tama? Tama ba? Kasi sabi ng Bible, kung yung kaaway mo, nagugutom, pakainin mo. Kaya sabi ng Bible eh, huwag lason. Bigyan mo ng tubig. Diba? Sa Pilipinas kasi, ang turo sa akin ito. Pag binato ka ng bato, batongin mo na tinapay. Mali yun. Galit ka pa rin eh. Kasi kung babato mo rin ng tinapay, galit ka pa rin. Tama? Eh, masama pa, nasa galapon. Kaya dapat, sabi ng Bible, hindi ganon. Pag binato ka ng bato, kumuha ka ng tinapay, palamanan mo, mag-prepare ka ng Diyos, ipakain sa kanya. Grabe ang utos ng Diyos na kaiba. Ngayon, bakit? Napakatalino ng Diyos. Bakit? Kasi, sabi ng Bible, to worry yourself to death with resentment would be a foolish, senseless thing to do. Bakit kaya? Foolish yan. Kasi unang-una, you are not hurting the person you are angry at. You're hurting yourself. Can you imagine, galit ka, nakakapikon dyan, nagtawa-tawa pa. Tapos, siya tawa-tawa, ikaw ba nagalit? Tapos, hindi ka makatulog. Uliisip dyan, napakawalang buwan. Tawa na kasama yung kinagagalitan mo, hilig ng hilig. You're just hurting yourself. Sabi siya sa Job like this, you are only hurting yourself with your anger. Diba? Alam niyo, kung meron akong nakakatawag lesson sa Lord, dahil may dito ng ulo ko noon, ay, okay na lang. Yung anak ko, blessing sa akin, kasi anak ko medyo special siya, yung pangalan ko. Nakakatawa, kahit pagalitan mo, parang walang nangyayari. Parang sinasabi sa Diyos, sino sinasaktan ko kung nagagalit ka? Ikaw na! Kaya, mahalin mo na yung anak mo. And I praise God as I learned that, yung anak ko, ngayon, missionary na ako. Nakakamiss, special, pero special to the Lord. Kaya, you're just hurting yourself. Kasi sabi ng Bible, look at this, dear friends, never avenge yourself. Leave that to God. For He has said, He will pay those who deserve. Sabi niya, minsan, madali yung sabihin niya, paano kung mahalin yung kapatid mo? Paano kung ito ginawa sa akin? Hindi mo na sa Diyos. Palagay mo, hindi nakita ng Diyos yun. At palagay mo, hindi siya mas mabigay kung bumakit. Hindi natin. Bigay mo na sa Diyos. Alam nyo, may mga bagay na akala natin pa nakakalamang sila. Sa totoo lang, hindi rin alam ko ano nangyayari sa akin. But if you release yourself, look at this, because bitterness makes you blind. And in fact, if you are bearing grudge, the very people whom you love, one day you will also hurt them. Kasi hindi mo na makita kung sino yung totoo sa hindi. Because you're already blinded. Tama? For example, nagalit ka sa boyfriend mo, nag-iwalay kayo. Galit ka rin sa kanya, gusto ko. Ngayon, pag mayroon ng totoong lalaki sa'yo, ayaw mo na kasi. Lumayo ka sa akin. Kahit totoo na, wala ka ng pag-asa. Na-miss mo na kasi nabulag ka na. Nakuha? Kaya pa kasi,
magaling ka, ang masama, hindi ka lang nasasakit doon sa, nasasaktan mo yung mga tao kasama mo sa bahay. Nasasaktan mo yung anak mo, yung asawa mo. Kasi meron, pag may irritation sa puso, lalabas lang yan. Kaya hurt people. Natin natin? And don't bear with grudge. Sabi ng Bible, get rid of all bitterness. Paano? Forgiving each other just as in Christ, God forgave you. Listen to this. If you have not really experienced God's forgiveness through Jesus Christ, for sure it will be very hard for you to forgive others. Kaya for those who claim that they are forgiven by Jesus at hindi ka nagpapatawad, you still don't understand what forgiveness really is from Jesus. Kasi pag isipin mo, mas masahol ka pa sa mga tao. And yet, Jesus Christ paid for your sin. And God forgave you because of it. Hindi na? So, isipin mo, because of Jesus, I was forgiven. Then because of Jesus, I will forgive you. Okay? Nagkakaintindihan? Kaya finally, sabi ng Bible, put your heart right. Reach out to God, then face the world again. Firm and courageous, then all your troubles will fade from your memory like floods that are past and remembered no more. Friends, anong sikreto? Surrender your negative emotions to God. Your guilt, your grief, and your gladness. Okay ba? Magkakamina tayo? So tayo kung lahat ay lumukot, hindi sa dali. It's our time to really individually talk to God. Kapatid, you alone know the pains that you had in the past. And sometimes, kinakalimutan mo na pero bumabalik-balik pa rin. Why don't you just surrender them?